Nung panahon na Totoo, yun. pinapatay yun. Ngayong panahon Pinapatay ngayon, yung mga piskal. hindi ba pwedeng mag-gaya? Hindi, ngayon ho, mas maayos ngayon Kung mas sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko May kaso na sa ICC. tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Correct. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi po namin sila kilala. O yung mga dilawang Duterteng panatiko painggan nyo maigi to Noong panahon kasi ni Rodrigo Duterte, hindi umaabot sa korte ang mga kaso. Yun ho yung failure ng justice system. Tumatakbo ang korte, pero yung mga kaso, hindi umaabot sa korte. Alam naman natin kanina, nagkaroon ng hearing sa Senado. Ito si Amy Marcos, ito lang gusto ko lang sabihin to. Kaso mo mga konsero, ito kasing ganap. Ito si Amy Marcos, nung pinag-uusapan ng impeachment, ang sinasabi niya, walang panahon. Pero ngayon, na nangyari tong aresto, biglang nagkaroon siya ng oras. Kabilang dito, iba pang mga senador, si Alan Peter Cayetano, si Jinggoy Estrada, at si Bongo. Ngayon, mga konsero, syempre, hindi naman niya na kokontrahin ng ating Senate President. Kasi nga, hindi katulad ng Kamara de Representante, merong konting leeway o merong konting kalayaan ang bawat senador na mag-hearing. At it's just part of the system. Wala tayong magagawa doon. Ganun lang talaga. Yun nga lang kasi, maging consistent. Kasi kung nagsalita ka na wala kang oras para gawin ng isang bagay, panindigan mo yun na wala kang oras gawin ng isang bagay. Hindi lang sa wala siyang oras gumawa ng isang bagay. Hindi lang niya ginawa ng oras itong hearing para sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Hindi lang niya to ginawa ng oras. Ginawan pa niya ng propaganda. Ginawan pa niya ng drama. Observations ko doon. And this is the most prominent siguro sa mga, ito yung pinaka number one observation ko kahapon. Merong agenda si Amy Duterte na gusto niya isulong. Kaya kung papansinin niyo, halimbawa, nung in-interpellate niya si PCTC, yung nag-issue ng warrant of arrest tungkol doon sa difference ng diffusion at saka ng red notice. Hindi niya pinapatapos magsalita. Halimbawa, tinanong niya, hindi ba may pagkakaiba ang red notice at ang diffusion? Sabihin ng isa, opo, may pagkakaiba po, pero bla 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 bla. Tapos sisingit na si Amy. So yun naman pala may pagkakaiba naman pala Ba't di natin inintay yung red notice? Ganun siya. Ang hindi nagpaganon, si Sec Boying. Hindi siya nagpapigil sa interruption ni Amy. At pansinin nyo rin ho, mga kochero, kahapon, iniiwasan niya si Sec Boying. Lagi niya tinatanong si Anyo, si PCTC, si Marbil, si Torre. Pero iniiwasan niya, hulaan nyo kung sino. Dalawa. Si Gibo, tsaka si Boying, si Sec Boying. Bakit? Kasi mga abogado yun So, soplain siya nun. Dudurugin siya ng buhay nun. Tignan nyo, umpisa pa lang, durug siya ng buhay. Doon sa issue ng jurisdiction, durug siya ng buhay. Isa ho sa mga prominent discussion sa hearing kahapon ay yung failure ng justice system sa Pilipinas. Isa ho yan sa mga pinag-usapan kahapon. Ini-insist ni Amy Marcos, and mga kochero, I understand ko sa ano nagagaling sa Amy Marcos kasi yun din ang paniniwala ko noon na ang ating justice system is robust and dynamic and we do not need the ICC. Pero meron akong parte sa hearing kahapon na gusto ko lang na i-highlight. Ito, meron ng question on sa hearing kahapon tungkol sa mga biktima at tungkol sa justice system ng Pilipinas. Panoorin nun natin, mga kochero. 11, maliwanag na court of last resort ang ICC. At pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity, I think the DFA is more than familiar with that. Kabisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Mama, pwede ho kung... Anong kasi dito? Yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni walang naghain ng kaso dito. Yung nga, Ni isa. ang problema nga ho rito kasi, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao,
wala ho talagang paggalaw ang mga piskal ng panahon na yon. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi Ang sinasabi niyo may Oo. pumila. merong mga nagreklamo, nagdangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero Yun po hindi yung sila yun ang nag-file. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng Hindi ko sila kilala, ma'am, pero yun nga ang Yun, no? yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo, Gilapin po namin, maghahanap po kami. okay. Pero, parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana ang ating judiciary system. Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, ICC. talagang surrender na Nga ho ito eh. Ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Yun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi po pahingi sila na- nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Right. Davao Death So Squad pa yan eh. sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, Walang pag-asa magtagumpay. Alam mo, ayan pa yung ano eh, ang pangit sa hearing kahapon nito ni Amy, ang pangit mo, Amy. Yung mga side comments na ganyan, paano mo nasabing walang pag-asa magtagumpay? Ang hilig niyong gumanong kahapon, yung mga side comments, yung mga ano lang, yung mga shade, pero walang kwenta. Dapat di ka gumaganon, Amy, kasi senadora ka, at ikaw ang chairperson ng hearing. nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talagang wala hong nangyari. Pero Tama. may kaso ba? Nga ho eh, wala nga, hindi police report nga. Hindi wala siya eh. umaakit sa court. Ganun ho, Correct. kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi Araw-araw. at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos Correct. sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito. Siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen Hindi po yan. sa drug war. Hindi po sa Nangyayari drug Police war. na yan. ang Sa gumagawa drug war eh. po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga Right. walang blatter eh. Pulis Ang kasi problema nga ho gumagawa. dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. So, suko nagkaroon tayo tayo ng doon. problema nung panahon na yon na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yon eh. Nung panahon na Totoo, yun. pinapatay Ngayong yun. panahon Pinapatay na yung mga yun, piskal. hindi ba pwedeng magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Eh, kung mas sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko May kaso na sa pwedeng ICC. tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Correct. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi po namin sila kilala. Favorite kita ngayon, Sek Boying, promise. Tama si Sek Boying, mga kochero. Oh, ngayon puntahan ngayon natin yung ano. Kasi pinag-usapan natin yung failure of justice system eh. Oo. Bakit nga ba? Kasi sinabi ni Sek Boying eh, ngayon mas maayos. Pero nung panahon na yon, which is the administration ng Duterte, o yung mga dalawang Duterteng panatiko pakinggan nyo maigi to Nung panahon kasi ni Rodrigo Duterte, hindi umaabot sa korte ang mga kaso. Yun ho yung failure ng justice system. Tumatakbo ang korte, pero yung mga kaso, hindi umaabot sa korte. Ngayon, sino may kasalanan? Yung nagkahabla ba? Si DOJ? Kasi marami yan eh.
Yung biktima, si police, si DOJ, tapos si court. Bago pa umabot sa pinakahuli yan, bago pa umabot sa court yan, may 3 munang steps na dadaanan. Si biktima, siyempre, magpa-file yan ng complaint. Kanino siya magpa-file ng complaint? Kay PNP. Si police, mag-iimbestiga. Pag may nakitang cause, si police, kasama siya ni biktima na magpa-file ng kaso sa DOJ. Si DOJ magpe-preliminary investigation, aalamin din kung may probable cause. Pag may probable cause, saka palang papasok si korte. Yun yung sistema niyan. Yun yung 4 na steps na una yun. Para lang humalinaw. Paano nagkaroon ng failure of justice system? Yung sinasabi ni Sec Boy. Yung may biktima ka, meron kang biktima, meron kang korte. Pero meron ka pang 2 steps na kulang. Si police at si DOJ. O paano gagawin mo ngayon kay DOJ? Yan. At sino po ang DOJ secretary noong panahon ni Rodrigo Duterte? Si ngayon, Solgen Bernardo Guevara. Kaya he had to recuse himself.